Nag-text daw po si Sir Jesh sa kanyang mother na sabi po ay mag-unwind muna. Pero nilitaw naman daw po kapag okay man. Mag-unwind, Mario Yes Joseph. po, yun po ang sinabi. Sa anong pera ang gagamitin natin pang unwind? Saan tayo baka nasa Boracay yan. Pang honeymoon na unwind yan eh. Babala lang po ito sa mga nais magpakasal. Mag-ingat kayo sa mga wedding coordinator na kinukuha ninyo. Jessa, mga ilan ng couples na nandyan ngayon? 4 po. Okay. Then, ang pumuntak dito sa office ay 15 complainants. Kailan ba ang kasal? Ano yung mga dates ng mga kasal, more or less, yung cover? Meron bang dapat nangyari ng kasal, pero hindi natuloy? Opo, attorney, actually, kahapon daw po, nung May 24 po, may pumunta po sa barangay para po hanapin nga po si Jeshmer dahil po nung kanilang kasal ay hindi na po nila makontakt itong si Jeshmer. Kaya po inilapit na nila sa barangay. So, ang inireklamo, Shari, ay isang nagngangalang Jesmer Alvarez Mercado. And tulad ng sinasabi nga palagi ni Senator, binibigyan naman natin ng pagkakataon ang lahat ng panig para maihayag naman yung kanilang mga saloobin. Pinakamalapit na kasal, July 27, si Mikey Ella Mendoza. Paano po ninyo nahanap itong coordinator na ito? Bali, madami po kasing sa amin, sa lugar namin na siya po yung nag-handle ma'am ng wedding. Okay, so meron ng mga kinasal na siya ang naging coordinator. Na ayos naman, ganon. Kayo, magkano na ang naibayad mo? 250 ma'am. Ano ang sakop? Ano ang kabuuan nitong package na 250,000? Bali, meron po kasi siyang parang tatlo ma'am, parang may tinatawag siya na bronze, gold, at saka kung ano po yung package na. So, ang in-avail ko ma'am is yung bronze. Ano ang lakip nito? Ilang bisita ito? Ilang guests? 150 ma'am. Kasama nito Yes. pagkain? Ano pa? Opo, tapos nandun na din po yung mga pin-up, include na din po dun yung mga invitations, yung cake, yung venue po nung wedding. Okay. Flowers? Kasama na po ma'am, saka yung mga bridal car. Yung mga damit ninyo? Include na din po, pati yung sa magulang. Lahat? Pati damit mo? Opo, pati sa groom at saka po dun sa parents po namin. Both parents. Ang dami naman, ang mura naman masyado, dapat magduda kayo. Meron ba kayong kontrata? Meron po ma'am. Ivana, magkano naman ang sayo? Yung total po ng package namin sa kanya is 235,000. Yung down payment po sa kanya is 195,000. Ang kasal mo ay kailan? September 4 pa. Hindi mo ito ba binabayaran ng buo, tama? Hindi po. Pero 195, significant na rin yun, ha? Ano ang kasama naman ito? Pareho din doon sa package ni... Hindi naman po. Kasi Ano? yung package, kinuha ko po sa kanya is customized. So, yung inclusion of package ko is venue, tawag dito, Pagkain. bridal car, cake, tapos yung gown and suit, tapos yun lang po. Mostly yung bridal car, cake, gano'n. Yung mga minimal lang, pero mostly talaga is for venue. Tsaka pagkain? Yes Tsaka po. pagkain? Ilang guests naman yan? 155 packs po. Ano naman ang naging mitsa? Bakit ka nagduda at bakit ka nagreklamo ngayon? Bale, yung last down payment ko sa kanya is last May 14. Nagpakam ako ng 30,000. So, every day, pina-follow up ko siya for updates and receipts. Pero hindi siya nagre-reply. Last Friday, may nabalitaan namin na yung couple na ikakasal May 24 is iniwan na niya sa ere. Hindi na siya makontakt. As in, yung couple is hindi pa totally bayad sa venue. Tapos wala din silang gown and suit. So, doon na kami na-alarm kasi po, nawala na yung communication, deactivated na yung Facebook account niya, yung Facebook page niya. Then, yung contact number niya, hindi na rin out of reach na din. So, that day po, ng May 23, nagpa-blatter na kami sa barangay hall para din malaman namin kasi baka hindi pa siya nakakaalis. Pero, after kinabukasan May 24, doon din po namin na-confirm na wala na siya. Wala na siya sa area. Kap, magandang hapon, Kap. Magandang hapon po. Kap, magtatanong po sana kami, ano po ang update? Mga 27 complainant na naka-blatter na po sa atin. At karagad-agad po yung ating ipinatawag at si Jess na panasulatan ko na ma-invite agad sa barangay hall. The problem now is wala at ang sumipot po yung magulang at siya po yung interview namin at nakausap kung nasa si Jess. Ang problema lang po ay ang sabi ng ina ay wala daw po yung
tao sa kanilang area. Kap, may amount ba kayo involved? Magkano kaya ang suma total na dapat nilang singilin kay Jesmer? Sa compute namin, 6 to 5 million pesos po ang naabot po ng usapin ito. Unofficial. Okay. Nakausap niyo po ang nanay, di ba? Kilala niyo po ba itong pamilyang ito, Kap? Mayroon ba itong records or meron ba itong dating reklamo laban sa kanila, ganun? Wala po yung si Jess Mercado po, yung pong tao ay halos wala pong record sa amin yan na katunayan gumawa po ng ganitong problema. At ang nangyari po lang dito ay bigla na lang po nagulat kami na ganito na pong kalaki ang kanyang mga suliranin na mga problema. Pero kilala po ito si Jesmer dyan sa lugar ninyo kasi mukhang Yes. ang lahat ng nabiktima ay mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, ganun. Kilala po ito dito dahil ito po ay isa rin sa tumakbong konsihal ng aming barangay. Hindi po siya nanalo. Okay, yun po bang negosyo niya, sarili niya o pamilya, negosyo ng pamilya? Sa pagkaalam ko po yung sarili niya. Sir, itong kasong ito kasi mukhang wala na itong patutunguhan doon sa barangay. Sir, ano po ba ang magiging proseso nito if we were to file the case already? He can be charged with criminal. Article 315 of the Revised Penal Code, yung estafa. Estafa po ito, oo. Tapos kung sa liable din naman siya ma'am sa civil under Article 19, 20, and 21 ng Civil Code. Yes. So, ang magiging proseso natin ma'am, kung sakaling pagka-file ho ng kaso yung ating mga biktima is padala mo natin ng demand letter sa suspect and kailangan po namin ma'am ng mga resibo, Yes. kontrata, yung mga written communications such as text messages, emails, letters, and chat exchanges, ma'am, Okay. para ma-substantiate yung claims ng mga biktima. Sir, dahil po iba-iba ang mga halaga na nakuha o naibayad, separate cases po ito. Magiging, large-scale staff ho yun. Matanong lang natin si Mikey at saka si Ivana, ano ba ang gusto ninyo kung handa naman na magbayad at makipag-ayos? Much better po siguro kung mapapagpapagin yung pera. Okay naman po sa amin kung sakali kahit mag-installment sila, wala pong mangyayaring kaso. Okay na po kami kahit installment lang sana. Okay. Pero yung sagot po nung nanay niya is wala daw po talaga siyang pagpupuhanan. Tapos si Sir Josh lang daw po yung talagang parang source of income nila, ma'am. Si Jesmer din ang bumubuhay sa pamilya, ganun? Opo, ma'am. Yun po yung sabi po nung nanay. Wala daw po siyang trabaho. Alam kaya ni Nanay Jessa, ni Maria Jessa, kung nasaan si Jesmer ngayon? Hindi rin po namin sure. Pero nung nakausap din po namin nung last Saturday po, nag-text daw po si Sir Jesh sa kanyang mother na sabi po ay mag-unwind muna. Pero nilitaw naman daw po kapag okay na. Mag-unwind, Mario. Yes po, yun po yung sinabi. Sa anong pera ang gagamitin natin pang unwind? Saan tayo baka nasa Boracay yan. Pang honeymoon na unwind yan eh. Kasi ang maganda nito talaga dapat masampahan na ng kaso. Kasi para damay, pati yung mga tao na nakakaalam kung nasaan siya at itinatago siya, nagiging accessory kung tawagin. Tutulungan sila ng ating RTIA Batangas para maayos yung lahat ng documentation. Kasi kailangan natin ng proof para masigurado na solid ang kaso. And of course, sa tulong din ni Kapitan. At uulitin natin ayan po ang litrato ni Jesmer Alvarez Mercado. Bukas ang tanggapan ng RTIA, ang Wanted sa Radyo. Jesmer, kung gusto mo na makipag-usap at magbigay rin ng panig mo para mapaliwanag kung ano nangyari, bukas ang Wanted sa Radyo at RTIA para sa'yo. Paano yung kasal? Merong July. Si Mikey at Si Mikey, kumusta? Tuloy po, na lang, ma'am. Siguro magda-downgrade na lang po. Hindi na po yung kung ano yung nakaplano, ma'am. Sisimplihan na lang muna. Ivana, tuloy pa rin sa September ang kasal? Yes po. Oo naman. Tuloy pa rin po. Oo. Bali, hindi naman po kami galit sa kanya. Dismayado lang. Kung maaari po, humarap na lang po ng maayos. Kasi maayos din naman po kami humarap sa kanya. Ako naman, to be honest, hindi na ako umaasang mababalik pa yung pera. Sa laki ng nawala. So, sorry na lang kasi wala na akong choice. Mas gugustuhin ko na lang na pagbayaran niya yung mga kasalanan. Kesa sa may mabiktima pa siya in the future. Tama. Kasi napakalaking trauma po nito sa amin. Kasi for us, minsan lang po kami ikakasal. So, sobrang laking damage po ng ginawa niya.
hindi rin po madali kitain. Tama yun. Ang ganda ng sinabi, ha? Hindi lang, this is not just about money. Pero ninakaw mo, Jesmer, ang kanilang dream wedding. Di ba? Once in a lifetime. Aside from the estafa case, criminal case, yung action for damages. So, dun sa damages, yung anxiety, sleepless nights, gano'n, yung pag-aalala. Kaya, Jesmer, magpakita ka na. Pati nanay mo, dinadamay mo. Pamilya mo, nadadamay. Ma'am Mikey and Ma'am Ivana, ganito po, aasistehan din po kayo of course ng RTIA, ma'am, para makapagsampa po ng kaso o makuhanan na rin po kayo ng salaysay ng CIDG, no, at masimulan na po natin ang investigasyon. Okay po? Isi-schedule po natin, ma'am. Huwag niyo pong ibababa yung linya, ma'am, at kakausapin din po kayo ng staff po namin dyan.